Dear Papa Dudut, sumulat po ako dahil sa gusto kong maging aware ang mga tao sa sinasabi nila about sa ibang tao. Dahil alam naman nating lahat na nasa nature na natin ang pagiging mapanghusga. Na hindi natin alam ay nakakasakit at nakasasama na pala sa ibang tao. Aminin man natin o hindi ay walang taong hindi judgmental. May iba't ibang paraan din tayo kung paano natin yon sinasabi o pinapakita. Diyan din nga pumapasok yung mga backhanded compliment o yung mga papuri na hindi naman talaga papuri. Hindi naman masamang isatinig natin ang ating opinyon kung meron tayong nakikitang hindi kaaya-aya sa ating paningin. Pero may kasabihan nga na think before you speak. Isipin muna nating mabuti ang sasabihin natin sa ibang tao. Dahil ang maling paraan ng ating pananalita ay maaaring magbunga ng hindi maganda. At dito ko na nga po sisimula ng kwento ng aking pinagdaanan mula sa mga mapanghusgang mga tao. Papa Dudut, taong 2017 noong mangyari ang malaking bangungot sa buhay ko. Pareho kami noong grade 12 na nag-iisang best friend ko na si Kelly. Yun din ang taon ng 18th birthday ko, Papa Dudut. Masayang masaya ako noon dahil niregaluhan ako ng mama ko ng smartphone na talaga namang uso noon. Meron naman akong cellphone pero naluma na at halos kaunting gamit na lamang ay malapit nang masira at hindi rin naman yon kasing high-tech nang iniregalo sa akin ni mama. At dahil nga sa bago ang cellphone o noon ay halos doon na nakatuon ang atensyon ko. Kaya naman madalas akong napagsasabihan ng best friend kong si Kelly. Papa Dudut, matanda lang ako ng 1 taon kay Kelly. 18 ako samantalang siya naman ay 17 pero sa aming dalawa ay siya ang mas matured na mag-isip. Kumbaga sa nanay ay siya yung madalas na manermon sa akin kapag may nagawa po akong mali. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay mahal na mahal ko si Kelly dahil alam kong wala siyang ibang iniisip kundi ang makakabuti sa akin. Hindi rin naman siya simpleng best friend lang para sa akin. Si Kelly po ang naging companion ko. Mag-best friend na kami simula pa nung elementary kami at hindi kami pumayag noon na mag-aral kami sa magkaibang eskwelahan. Hindi nga kami mapaghiwalay at lagi lang kaming magkasama. Mas mahaba ang oras na magkasama kesa sa ibang tao ang kasama namin or family namin. Pero hindi naman against ang pamilya namin sa friendship na meron kami. Dahil para na nga talaga kaming magkapatid. Isa pa ay mababait naman kaming mga bata noon at never naming binigyan ng sakit ng ulo ang mga magulang namin. Outstanding student din kasi kami, Papa Dudut, pero sa aming dalawa ni Kelly ay siya ang mas matalino. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay ni minsan ay hindi ko naramdaman na inferior ako sa kanya. Humble kasi si Kelly at mabait. Isa pa ay magkasundo kami sa halos lahat ng bagay. Not until nahati ang focus ko sa pag-aaral at sa cellphone dahil napapadalas na ang pagpo-post ko ng mga dance videos ko noon sa social media. Noon pa man, Papa Dudut, ay mahilig na akong sumayaw pero sadya talagang walang hilig sa akin ang sayaw. Hindi naman kasi ako binayaan ng talent sa pagsasayaw pero kahit na gano'n ay itinuloy ko ang hilig ko dahil doon ay masayang masaya ako sa ginagawa ko. Pero halos doon na nga nauubos ang oras ko at wala na rin akong time na makipag-bonding kay Kelly. Lagi nga kaming magkasama pero nakatuon lang ang atensyon ko sa cellphone ko kaya naman madalas ay napagsasabihan po ako ni Kelly. Sa pag-alala na baka mapabayaan ko daw ang pag-aaral ko. Uy, Mads, kanina ka pa nakatutok dyan sa cellphone mo. Nakikinig ka ba? Kanina pa ako dito dada ng dada, hindi ka naman sumasagot. Ha?
Ano nga ulit yung sinabi mo? Ay nako, sabi na hindi ka nga nakikinig. Ano ba kasi yun? Ang sabi ko, maghanap tayo ng magandang place para makapag-review. Kaso gusto ko nga sana yung may sinaserve na coffee or tea para relaxing. Ikaw ang bahala kung saan mo gusto. Tinatanong nga kita. Baka may suggestion ka na magandang spot para makapag-review tayo. Mag-search ka na lang kaya sa internet. Tapos pag may napili ka na, sabihin mo na lang sa akin. Ay, pwede bang mamaya na muna kasi ang kaka-cellphone mo? Nag-uusap tayo pero hindi ka naman nakafocus. Wait lang kasi. Chill ka lang, okay? Ano ba kasing pinagkakaabalahan mo dyan? Kanina ka pa dyan eh. Inaayos ko lang tong bagong account ko rito sa dance app. Trending to eh. Gusto ko lang itry. Sus, kala ko naman importante na. Para saan ba kasi yan? Ito oh, social media platform. Alam mo, Mads, di naman sa tutol ako sa gusto mong gawin. Pero di ba dapat nagpo-focus ka muna sa studies mo? Focus naman ako ah. Maganda naman ang performance ko sa class. Matataas din ang grades ko. Ano pa bang focus ang kailangan kong gawin? Ang ibig kong sabihin, i-pursue mo yung gusto mo kapag nakatapos na tayo ng pag-aaral. Dapat nagre-review na tayo. Magre-review naman tayo ah. Wala naman akong sinabing hindi. Paano nga kasi lagi kang nakatutok sa cellphone mo? Napapansin ko masyado ng mahaba ang oras mo sa pagsi-cellphone kesa sa pag-aaral mo. Ayan ka na naman, Kelly. Sinesermonan mo na naman ako. Di kita sinesermonan, okay? Sinasabihan lang kita. Alam ko naman ang ginagawa ko. Ang sa akin lang, baka mapabayaan mong pag-aaral mo. Hindi yan. Kailan ba ako nagpabaya sa pag-aaral ko? Sige nga. Ay, O ano, di ba? Hindi ka makasagot? o siya, sige na. Basta mag-promise ka na hindi ka magpapabaya sa studies natin. Promise ko sa'yo yan. Sabay tayo nag-graduate. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon ni Kelly ay hinayaan na niya ako sa gusto kong gawin. Kaya naman nagkaroon na ako ng talaga namang bumahan ng views at likes ang mga videos ko. Kaya naman nag-post pa ako ng mga videos hanggang sa mayat maya na nga akong nagpo-post, lalo na kung break time namin sa klase. Or anumang oras na libre ako at walang ginagawa. Nawala na nga rin sa loob ko noon na ilang araw na lang pala ay final exam na namin para sa second grading. Pero kampante ako dahil nag-review naman ako kasama si Kelly. Pero inaamin ko, Papadudot, ay wala akong gaano naintindihan sa mga ni-review namin ni Kelly dahil nga sa sobrang focus ko sa pag-iisip sa kung ano ang bago kong ipopost. Hindi ko na lang sinabi noon kay Kelly dahil alam kong magagalit siya sa akin. Si Kelly pa naman yung tipo ng tao na kapag may mali akong nagawa ay talagang ipo-point out niya hanggang sa magtanda ako. Minsan nga ay nainis na ako pero dahil sa best friend ko siya at kilala ko siyang strict pagdating sa pag-aaral ay nakikinig na lamang ako. Halos napupuyat na rin ako sa gabi dahil imbes na matulog ako ng maaga ay nagsasayaw ako at ipopost ko sa app na dinownload ko. Aminado rin po ako, Papadudot, na hindi na ako gaanong nakasasabay sa klase lalo na kapag may recitation dahil nga lutang ako at puyat. At hindi bulag si Kelly para hindi mapansin yon dahil kilala ko si Kelly bilang keen observer. Masyadong matalas ang pandama niya at paningin. Madalas din ang memorya niya kaya nga siya nabansagang living book ng mga teachers namin noon. Isang araw nga, Papadudot, ay masaya kong ikinuwento sa kanya ang pagdami ng mga views at likes sa videos ko pero nasermonan na naman niya ako dahil napansin niya ang ilang pagbabago sa akin. Kelly, tingnan mo. Ano na naman ba yan? Ito naman, ba't parang ang sungit mo? Tingnan mo lang to. Ang daming views saka likes ng mga videos ko sa dance app. Talaga? Congrats kung ganun. Oh, ba't parang hindi ka naman masaya para sa akin? Masaya ako, may iniisip lang ako. Ganun ba? Oh, anyway, iniisip ko nga kung anong susunod na sasayawin ko eh. Grabe, na-excite na tuloy ako. Maghinay-hinay ka muna. Malapit na ang exam natin, baka nakakalimutan mo. Pwede ka naman mag-post ulit ng video after ng exam natin eh. Ano ka ba, Kelly? Huwag ka nga masyadong mag-alala sa exam. Kayang-kaya ko yun. Nag-review naman tayo, di ba?
Oo nga, nag-review tayo. Pero mas maganda na kasing di preoccupied ng kung ano-anong bagay ang isip mo during the exam para mas makapag-focus ka. KJ naman eh. Sinasabi mo bang wag muna ako mag-post? O eto na oh, dumarami na yung subscribers ko. Ang dami-dami naghihintay ng next post ko. Masaya ako para sa'yo sa totoo lang. Pero nag-aalala ako at the same time. Ba't ka naman mag-aalala? Eh paano, hindi ka na ganun ka-active sa mga recitations natin at lagi ka ring late magpasa ng mga assignments. Napapansin ko rin na nagkaroon ka na ng eye bags. Baka mamaya nagpupuyat ka lang naman kakasayaw. Ito na naman siya. Grabe. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Tsaka huwag mo masyadong inaalala yung exam. Makakapasa ako. Magtiwala ka lang sa akin. Kailan ba ako bumagsak, ha? Sige, sabi mo yan na. Basta hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Pag naman talagang bumagsak ka, sasabunutan talaga kita. Chill! Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako mag-isip ko anong sasayawin ko. Eh malay ko ba dyan? Alam mo namang di ako sumasayaw. Try mo kaya mag-download nito. Follow mo ako tapos support mo na rin ako. Masasayang lang naman ang oras ko dyan eh. So ayaw mo akong suportahan. Eh sige na, magda-download na ako. Tampo ka naman dyan agad eh. Yun naman pala eh. Tatanggi ka pa eh, hindi mo rin naman ako matitiis. Thank you, best friend. Papadudot, wala nang nagawa noon si Kelly kundi ang pagbigyan ako. Hindi rin naman kasi ako kayang tiisin ni Kelly, spoiled nga ako sa kanya kumbaga. Nag-download nga siya ng app na sinasabi ko at nilike niya lahat ng videos ko. Isa na rin nga siya sa mga naging fan ko. Alam ko naman kasing hindi ako magaling sumayaw pero natutuwa ako dahil may mga nanonood at nagla-like pa rin ng mga videos ko. Masaya rin ako kapag may nagko-comment na nagugustuhan nila ang sayaw ko hanggang sa dumating na nga ang araw ng exam namin. Nag-struggle po ako ng husto dahil marami akong hindi maintindihan sa mga na-review namin ni Kelly. Kaya nga noong magpasahan ng papel ay kinabahan ako dahil ang daming tanong na hindi ko alam ang sagot kaya nanghula na lamang ako. Doon ko naisip ang mga paalala ni Kelly pero ipinagsawalang bahala ko na lamang dahil kilala ko siya. Magagalit yon pero wala pang isang oras ay wala na ang galit niya. Naisip kong tanggapin na lamang ang galit sa akin ni Kelly kung sakali man. Kinabukasan nga noon ay binalik sa amin ang mga test paper namin at halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Kinakabahan ako at nagsisisi dahil halos lahat ng subject ay bagsak ako. Kinakabahang napatingin ako kay Kelly noon na nakangiti pala sa akin at naghihintay na ipakita ko sa kanya mga resulta ng test paper ko. Nanginginig ang mga kamay ko na inabot sa kanya ang test paper ko at nakita ko kung paanong kumunot ang noo niya. Paggalit na tinanong niya kung anong nangyari at bakit ganon ang resulta ng test paper ko. Hindi ako makasagot kaya naman patuloy lamang siya sa paninermon sa akin at nainis na rin ako. Nagkasagutan kami papadudot at nasabi ko sa kanya ang OA niya at daig pa niya ang nanay ko kung umasta. Sinabi naman niya sa akin na gusto lamang niyang malaman ko kung ano ang pagkakamali ko. Pero minasama ko po yun papadudot. Hindi ko ina-expect na yun pala ang magiging mitya ng matindi naming pag-aaway. Bagay na labis kong pinagsisihan papadudot dahil sa ayaw kong mag-away kami ng best friend ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. So buwan ay hindi namin nililingon ang isa't isa. Masama pa rin kasi ang loob ko sa kanya dahil sa mga sinabi niya sa akin. Pabaya daw ako at mas inuuna ko pa mga walang kwentang bagay. Aware naman po ako na napabayaan ko talaga ang pag-aaral ko pero ang hindi ko po matanggap ay noong sabihin niyang walang kwenta ang pagsasayaw ko. Alam kong hindi po ako kasing galing ng ibang mga dancers na nagpo-post sa app na yon pero doon po ako masaya at hilig ko ang pagsasayaw. Naniniwala din po ako na tamang practice lang ay magiging magaling din po ako. Sobrang sama ng loob ko kay Kelly papadudot. Siya kasi ang taong inaasahan kong sosuporta sa akin sa mga pangarap ko. Pero tinawag niya lang yon na walang kwentang bagay.
Tanggap kong hindi ako nag-excel sa bagay na yon pero alam kong kapag nagsikap ako ay magiging magaling na dancer ako kagaya ng iba. Yun ang unang beses na talagang nagtanim ako ng galit kay Kelly. Naisip kong nakakasawa na palagi na lamang niya akong sinesermonan kapag may mali akong nagagawa. Pakiramdam ko pa ay ipinamumukha niya sa akin na siya lagi ang magaling at ako ang kulelat. Nang panahon na yon, Papa Dudut, ay naramdaman ko ang pagiging inferior ko sa kanya. Isang araw nga ay lumapit sa akin si Kelly at siya na ang naunang nakipag-usap sa akin. Mads, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Sa pagkakatanda ko, wala naman tayong dapat pag-usapan. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa sinabi ko? Ano sa tingin mo? Matutuwa ako? Pangarap ko yun, Kelly. Tapos sasabihin mo lang na walang kwenta? I'm sorry, pero Tingin mo ba mabubura ng sorry mo yung emotional damage na nararamdaman ko? Sorry, nasabi ko lang naman yun kasi napapabayaan mo na yung pag-aaral mo. Ano ba sa'yo? As if naman na ikaw ang babagsak. Ikaw ba? Hindi naman, di ba? Alam mo kung gaano ko kagusto na sabay tayong graduate. Pero paano ka nga gagraduate kung bagsak ka sa exam? Tapos hindi ka na active sa mga school activities. Hindi ka na rin nagpa-participate sa mga recitations. Ultimo quiz natin, lagi kang bagsak. Anong gusto mong palabasin ngayon? Ang akin lang, hindi ka naman ganito dati. Pero simula nung nagkaroon ka ng bagong cellphone, dyan ka na lang lagi nakatutok. Puro na lang pagpo-post ng video ng sayo mo ang inaatupag mo. Kaya wala ka ng oras para mag-aral. Teka lang ha, teka lang. Sa pagkakatanda ko, best friend lang kita. Hindi kita nanay. Pero daig mo pa nanay ko kung makapanermon ka. Concern lang ako sa'yo, Mads. Hindi na kasi maganda ang epekto sa'yo ng cellphone mo at app na yan. Ano ba kasing problema mo? Ngayon lang ako bumagsak sa test pero kung makapagsalita ka, kala mo walang kwenta akong estudyante. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit ba hindi mo maintindihan? Sinasabi ko to sa'yo para maging aware ka na hindi maganda na masyado kang nakafocus dyan sa cellphone mo at dyan sa kakasayaw mo. Pwede ka naman mag-post ng mag-post kung tapos ka na sa mga dapat mong gawin at kung wala tayong pasok. Kahit maghapon ka pang magsasayaw, hindi kita pipigilan. Alam mo, masyado ka na maraming pinakikialaman, Kelly eh. Best friend lang kita, hindi nanay. Huwag kang umastang magaling ka sa lahat ng bagay. Ni wala kang ang talent eh. Anong sabi mo? Kahit kailan, hindi ko sinabing magaling ako sa lahat ng bagay, Mads. Oo, wala akong talent, pero wala akong pakialam. Kasi utak at sipag ko lang ang kailangan ko para makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan ba talagang ipamukha mo pa sa akin na wala akong talent? Eh di ikaw nang may talent. Talaga? Ako na talaga. Marunong akong sumayaw, no? Marami nga akong views at likes sa mga videos ko eh. Eh ikaw? Hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa akin. Dahil unang-una sa lahat, magkaibang tao tayo. Hindi tayo magkapareho. At anong gusto mong sabihin? Na mas magaling ka sa akin pagdating sa academics? Lagi nga lang akong pumapangalawa sa'yo, di ba? Siguro, palihim mo nga akong pinagtatawanan kapag lagi kang top 1 at first place sa mga school awards. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Kahit kailan hindi ko naisip yan. Kung top 1 man ako, yun ay dahil pinagsikapan ko yun. At ako, hindi ba ako nagsisikap? Halos magkadikit lang naman ang mga grades natin pero never ako naging top at first. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa akin, Mads. Hindi mo ako kalaban. Best friend mo ko. Kaya nga pinagsasabihan kita kasi nag-promise tayo sa isa't isa na mag-aaral tayong mabuti at sabay tayong gagraduate. Pero napapabayaan mo ng pag-aaral mo dahil sa kaka-cellphone at kakasayaw mo. Any chance you get, magsasayaw ka, then ipopost mo. Nakalimutan mo na yata kung ano ba talagang purpose ng pagpasok mo sa school eh. Wow ha? Sabihin mo nga sa akin, Kelly. Naiinggit ka ba sa akin? What? Saan ang galing yan? Ba't mo naman naisip na naiinggit ako sa'yo? Feeling ko lang. Kasi masyado kang tutol sa pagsasayaw ko eh. So, masama pa lang maging concerned ako sa'yo? Yan ba ang natutunan mo kaka-social media mo? Whatever. Hindi ko kailangan ng concern mo. Simula ngayon, wag mo na akong pakikialaman. Kung gusto mo, sumayaw ka rin. Tapos i-post mo.
Para may mapaglibangan ka naman. Hindi yun nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Di ko alam kung paano mo nasasabi sa akin yan. Best friend mo ko at kilala mo ko. Pero masyado ka nang nabulag sa pansamantalang fame mo dahil sa app na yan. Di ka pa man talaga sumisikat, ang yabang mo na. Huwag masyadong mataas ang lipad, Mads. Baka masaktan ka kapag bumagsak ka. Hoy, bawi mo yung sinabi mo. Ba't di mo pa kasi aminin na naiinggit ka lang sa akin? Wala akong dapat kainggitan sa'yo, Mads. Unang-una sa lahat, hindi ko balak na sumikat at wala akong hilig sa public exposure. Lastly, masaya ako sa kung anong kaya kong gawin at proud ako doon. Palusot ka pa. Alam mo, mali yata na nilapitan kita ulit. Kasi masyado nang sarado yung isip mo para makinig sa mga payo ko. Oo nga, sana nga hindi ka nalang lumapit at nakipag-usap sa akin. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon ni Kelly ay unti-unti nang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Ilang linggo pa ang nagdaan at patuloy pa rin kami sa hindi pagpapansinan. May mga pagkakataon na nagkakatinginan kami pero agad din kaming nag-iiwasan. Ipinagpatuloy ko naman ang pagsasayaw ko at pag-post ng videos at dumami na ang mga followers ko. Inabot na nga ako halos ng hating gabi dahil lamang sa pagsasayaw. Madalas na rin po akong pagalitan ni Mama dahil napapansin niyang lagi ako nagpupuyat at isang beses nga ay nalaman na lamang niyang bumagsak ako sa final exam sa second grading. Galit na galit si Mama at pinagsabihan ako na kung hindi ko aayusin, ang pag-aaral ko ay mapipilitan siyang bawiin ang cellphone ko. Sinabi pa niyang mali yata na binigyan niya ako ng bagong cellphone pero hindi ko na lamang po pinansin ang sinabi ni Mama at nagpatuloy lamang ako sa lagi kong ginagawa. Pero ang akala ko noong tuloy-tuloy na pagsikat ko sa app na yon ay naging bangungot para sa akin dahil lamang sa isang comment na nasundan pa ng marami at sa iba't ibang tao pa. Nung una ay si Kelly kaagad ang naisip ko na baka gumawa siya ng dummy account para isabotahe ako at panghinaan ng loob. Pero kilala ko si Kelly. Hindi niya magagawa sa akin yon, papadudot. Masakit para sa akin ang mga nababasa kong mga comments. Ang sabi kasi doon ay ang lakas daw po ng loob ko na mag-post ng videos ko habang sumasayaw. Hindi naman daw ako marunong sumayaw, matigas daw ang katawan ko at parang tanga daw ako kung sumayaw. Napaiyak ako at kinain ng matinding hiya noong mabasa ko po ang mga komento, papadudot. Hanggang sa dumami na nga po ang mga comments, nagkaroon nga po ako ng bashers. At totoo na nga po ang pambabash. Todo-todo na ang mga sinasabi nila laban sa akin. Papadudot, sobra po akong na-depress dahil doon kaya naman nawala na rin po ako ng ganang pumasok dahil nahihiya akong humarap sa mga kaklase ko na friend ko sa school at lalong-lalo na kay Kelly. Alam kong in-unfollow na ako ni Kelly pero hindi ko maiwasang mahiya dahil sa mga nasabi ko sa kanya at mga paalala niya sa akin. At dahil nga hindi na ako pumapasok sa school ay nag-worry ng husto ang mama ko at tinanong kung may problema ba ako. Pero hindi ko masabi sa kanya ang problema ko at bigla-bigla na lamang po akong maiiyak noon kapag tinatanong niya ako. Halos hindi na rin po ako lumalabas ng kwarto ko noon at nawalan din po akong ganang kumain. Dinibdib ko ng husto ang pambabash sa akin. Dadalaman ako ng pagkain ni Mama noon sa kwarto ay hindi ko po yun kinakain at pinapabayaan ko lamang na mapanis. Dahil nga po sa mga nangyari, papadudot ay tumigil na ako sa pagpo-post ng mga videos. Pero kahit na hindi na ako nagpo-post ay tuloy-tuloy pa rin po ang mga bashers ko sa pagkukomento ng hindi maganda. Nakakahiya daw ang ginagawa ko at feeling ko raw siguro ay ang galing kong sumayaw. Doon ko na po napagpasyahan na burahin na ang account ko sa pagbabaka sakali na tumigil na sila. Pero hanggang sa personal na social media account ko ay mini-message pa rin nila ako at pinagtatawanan. Tinamaan na raw ba ako ng hiya kaya ako nag-delete ng account. Kaya pati personal account ko ay dine-activate ko na, papadudot. Halos mabaliw na ako sa sobrang hiya noon. Gusto ko lang namang sumikat pero hindi sa ganong paraan. Isang araw nga ay nagpunta sa amin si Kelly at narinig ko po ang pag-uusap nila ni Mama.
Oh, Kelly, ikaw pala. Halika tuloy ka. Salamat po. Maupo ka muna riyan. Ang tagal mo nang hindi nagagawi rito ha. Buti naisipan mong pumasyal. Ang totoo po niyan, tita. Nahihiya nga po akong pumunta rito. Bakit? Nag-away ba kayo ni Mads? Opo. Hindi po maganda yung huli naming pag-uusap. Nag-worry na nga rin po ako kasi 1 linggo na po siyang absent. Nabanggit lang po ng teacher namin na pinagpaalam niyo si Mads na hindi muna makakapasok. Kaya nagpunta na po ako rito. Kumusta na po siya? May sakit po ba siya? Ay, hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa batang yon. Ayaw lumabas ng kwarto, ayaw kumain. Pag tinatanong ko naman siya kung anong problema, iiyak lang siya. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan kung di siya magsasabi sa akin. Nakakasiguro naman ako na hindi yun dahil lang sa nag-away kayo. Ilang beses ko na ba kayo nakitang nag-away? Hindi ko na mabilang pero nagkakabati rin naman kayo. Natural lang naman sa magkaibigan ng mag-away paminsan-minsan. Sorry po, hindi ko naman po gustong makipagtalo kay Mads. Gusto ko lang po siyang pagsabihan kasi napapabayaan na po niya yung pag-aaral niya. Kaso minasama po niya. Ngayon lang po kami nag-away ng ganito katindi. Ako na ang humihingi ng dispensa sa naging ugali ni Mads. Alam kong concerned ka sa kanya kaya naiintindihan kita. Siguro may pagkukulang din ako kasi hindi ko siya nabantayan. Hindi ko siya natutukan. O bueno, gusto mo ba siya makausap? Baka galit pa po siya sa akin eh. Hindi po siya nagre-reply sa mga text at chat ko. Tinatawagan ko naman po siya pero laging busy. Naka-block po yata yung number ko sa kanya eh. Actually, nasa akin ang phone niya. Hindi ko lang alam ang password kaya hindi ko mabuksan. Ayaw niya rin namang buksan. Nagtaka nga ako kasi bigla niyang binigay sa akin ang cellphone niya eh. Kulang na nga lang idikit niya sa katawan niya yung phone niya. May nabanggit po ba siya sa inyo about sa dance app? Dance app? Wala siyang nabanggit sa akin na kahit ano. Ano ba yun? Social media platform po para sa mga mahilig sumayaw. Ganun ba? Wala kasing sinasabi sa akin si Mads. Sobra na nga ako nag-aalala eh. Pakiramdam ko may mabigat siyang dinadala. Pwede ko po ba siyang makausap? Bahala na po kung galit pa siya sa akin. Gusto ko lang naman po siyang kumustahin. Oo naman, halika. Puntahan natin. Anak, nandito si Kelly. Gusto ka raw makausap. Tulog po yata siya, tita. Hindi. Kakahatid ko lang ng pagkain niya kanina bago ka dumating. Nakadungaw nga siya sa bintana nung iwan ko siya eh. Ang mabuti pa pumasok ka na. Sige po, tita. Salamat. Mads, kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Di ka kasi pumapasok kaya pinuntahan na kita. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Ayoko lang pumasok. Wala akong gana. Bakit nga? Ganun ba katindi yung galit mo sa akin para hindi ka na pumasok? Ayaw mo na ba akong makita? Oh, ba't ka umiiyak? Ano bang problema? Sabihin mo na sa akin. Sorry, Kelly. I'm so sorry. Ha? Bakit ka nagsusorry? Hindi ako galit sa'yo. Kaya sabihin mo na sa akin ano ba talagang nangyari. Gusto kong malaman kung bakit ka nagkakaganyan. Wala. Buti pa umalis ka na lang. Pabayaan mo na ako. Hindi kita pwedeng pabayaan lalo na't ganyan ang kalagayan mo. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo sa salamin? Ang payat-payat mo na. Ang laki pa ng eye bags mo. Natutulog ka pa ba? Alam ko may problema ka kaya sabihin mo na sa akin. Paano kita matutulungan kung hindi ka mag-open up sa akin? Ayoko na, Kelly. Wala na ako mukhang iyaharap sa mga nakakakilala sa akin. Bakit nga? Sabihin mo na sa akin. Best friend mo ko, diba? Umalis ka na lang, Kelly. Huwag mo na akong pakialaman. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung bakit ka nagkakaganyan. Ba't ba ang kulit mo? Ayoko nga magsalita eh. Umalis ka na lang. Huwag ka nang babalik dito. Kalimutan mo na mag-best friend tayo. Mads naman eh. Ano sabi? Alas!
Papadudot, narinig ko pa noon na humingi ng sorry si Mama kay Kelly bago ito umalis dahil sa inaasal ko. Matinding hiya kasi ang naramdaman ko habang kausap ko si Kelly. Ramdam ko yung sincerity niya at concern niya sa akin, pero totoo nga ang sinabi niya na nabulag ako sa panandaliang kasikatan, kaya minamasama ko ang pag-aalala niya sa akin. Naging mayabang ako, kaya iyon ang naging karma ko, ang magkaroon ng mga bashers. Minasama ko lahat ng mga payo at paalala sa akin ni Kelly, kaya naman ganon ang nangyari sa akin. Sobrang nahihiya ko sa lahat ng masasamang salitang nasabi ko sa kanya. Ang gusto ko lang naman ay mapabuti ako. At yun din ang gusto niyang mangyari sa akin, ang hindi maligaw ng landas. Pero bumitaw ako sa kanya at nagpatangay sa maling agos dahil lamang sa kagustuhan kong maging isang sikat. Bigla nga ay nag-flashback sa akin noon ang lahat ng mga pambabash ng mga taong nakapanood ng mga videos ko, Papadudot, at tila naging boses yon sa pandinig ko. Kung iisipin ay mababaw lamang naman ang dahilan ng pagka-depress ko, at pwede ko rin pong sabihin na bakit hindi ko na lang baliwalain ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Pero yung po kasi ang nararamdaman ko. Hindi ko namang kontrolado ang dapat kong maramdaman ng mga panahong yon. Masakit para sa akin ang makabasa ng mga ganong klase ng mga komento. Dinibdib ko po yon ng husto at idagdag pa ang pagkapahiya ko sa mga nasabi kong hindi maganda kay Kelly. Dahil lang sa tingin ko ay pinipigilan niya akong maabot ang pangarap kong maging isang sikat. Naisip ko na kung nakinig ba ako kay Kelly ay mangyayari ba ang ganon? Makakatanggap ba ako, Papadudot, ng sari-saring pangungutya dahil lamang sa hindi ako magaling sumayaw? Hindi ko na naisip pa ang sagot at hindi ko nga alam ang pumasok sa isipan ko ng araw na yon, Papadudot. At naisipan kong maglaslas ng pulso. Matapos yon ay hindi ko na alam ang nangyari at nagising na lamang ako na nasa ospital na ako, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ni Mama ang bumungad sa akin. Nagpapasalamat si Mama at nagising na ako habang ang utak ko naman ay pinoproseso kung ano ba talaga ang mga nangyari. Wala rin ako sa sarili ko ng mga oras na yon, Papadudot, at ang lalambot lang ang pakiramdam ko. Tila manhid din ang mga kamay ko at doon nga ay nagkwento si Mama kung paano siya nagimba noong makitang maraming dugong nagkalat sa kama ko at nakita niyang may laslas ako sa pulso. Wala noon si Papa, kaya nanghingi na lang daw siya ng tulong sa kapitbahay para madala kaagad ako sa pinakamalapit na ospital. Buti na lang daw at hindi malalim ang sugat ko, sabi ng mga doktor, at naagapan kaagad. Pero marami-raming dugo daw ang nawala sa akin. Pero hindi naman daw kailangan ng blood transfusion. Ang kailangan ko lang daw ay magpahinga at nirestahan nila ako ng gamot na pampadagdag ng dugo. Papadudot, panay ang tanong sa akin ni Mama kung ayos lang daw ba ako at kung may masakit ba sa akin maliban sa sugat ko. Sinabi ko namang ayos lamang ako, pero sa totoo lang ay masakit ang sugat ko. Noon ko lang na-realize kung ano ba talaga ang ginawa ko at napaiyak na lamang ako sa katangahan ko. Tahimik po ako nagdasal at humingi ng tawad sa Diyos dahil sinaktan ko ang sarili ko. Sinabi rin sa akin ni Mama na tinawagan niya si Kelly at sinabing nasa ospital ako. Nang araw din na yon ay dumating si Kelly at nahalata ko kaagad na malapit na siyang umiyak. Dahil kilala ko si Kelly, ayaw na ayaw niyang nasasaktan ako. Mads? Maiwan ko na muna kayo, Kelly. Ikaw na munang bahala kay Mads. Mag-usap kayo. Opo, tita. Mads, labas muna ako sandali, ha? Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Medyo masakit lang yung sugat ko. Pero okay lang ako. Ano ba kasing naisipan mo? Tingin mo ba masusolve ng pagsusuicide ang problema mo?
Hindi, Mads. Nagkasala ka pa sa Diyos dahil sa ginawa mo. Alam ko, humingi na ako ng tawad sa kanya. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ko at nagawa ko yun. Hindi ko talaga alam, Kelly. Hindi ko talaga alam. Tama na. Ang importante, ligtas ka na. Pinakaba mo ako, ha? Nakala ko mawawala ka na sa akin. Sorry, Kelly, Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Ano ba talaga kasing nangyari? Anong problema para magawa mong mag-suicide? Wala na ako mukhang ihaharap sa'yo at sa mga nakakakilala sa akin. Bakit nga? Ang dami kong naging basher sa dance app after natin mag-away. Binabash nila ako kasi hindi naman daw ako magaling sumayaw. Ang tigas-tigas daw ng katawan ko. Masyado din daw makapal yung mukha ko para mag-post ng video. Buti nga raw hindi pa ako namamatay sa kahihiyan. I'm sorry, Kelly. Kasi naisip kong ikaw yun at nagpanggap ka lang na ibang tao. Sorry. Ha? Yes, nag-aaway tayo. Pero never kong magagawa sa'yo yun. Kilala mo ako, Mads. At saka bakit hindi mo sinabi sa akin agad na binabash ka na pala? Eh di sana natulungan kita. Sana nasolusyonan agad natin at hindi mo na kailangan pang umabot sa ganito. Hindi ko masabi sa'yo kasi nahihiya ako sa'yo eh. Pagkatapos sa mga nasabi ko sa'yong hindi maganda, hindi ko deserve ang tulong mo, Kelly. Ano ka ba, Mads? Alam mo namang mas importante ka kaysa sa nararamdaman ko. I will always put you first. Nakakasama lang ng loob. Best friend mo ko, pero hindi ka man lang humingi ng tulong sa akin. Gustong-gusto kong lumapit sa'yo, pero natatakot ako na baka ipagtabuyan mo lang ako. Natatakot ako na baka sabihin mo sa akin na bagay lang to sa akin kasi naging mayabang ako. Hindi, Mads. Naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Pakiramdam ko lang wala akong kwentang kaibigan kasi hindi kita nagabayan at napigilang tumawid sa maling daan. Pinabayaan kitang masira. Wala kang kasalanan, Kelly. Ako lang talaga tong matigas ang ulo. Sobra-sobra na mga paalala mo sa akin pero hindi ako nakinig. Ipinilit ko yung gusto ko at hindi ko ginawa yung tama. Hindi ka nagkulang sa akin. Ako yung nagkulang sa friendship natin. Muntik ka nang mawala sa akin dahil sa pagiging selfish ko. Hayaan mo na. Wala na sa akin yun. Wala namang may gusto sa nangyari. Ang importante lang, ayos ka na. Please lang, huwag mo nang uulitin yung ginawa mo. Maswerte ka at ligtas ka ngayon. Paano kung sa susunod hindi na? Mag-promise ka sa akin na kahit anong problemang dumating, wag mo nang susubukang magpakamatay ulit. Kasalanan yun sa Diyos at hindi pagpapakamatay ang solusyon sa mga problema. Oo, Kelly. Sorry ulit sa lahat ng nasabi ko at nagawa ko, ha? Tandaan mo, nandito lang ako lagi. Kami ng family mo. Kung kailangan mo ng kausap o karamay, nandito lang kami. Magsabi ka sa amin kung may problema ka. Hindi mo kailangan sarilinin ng problema kung may mga tao namang handang makihati sa problema mo. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang din? Thank you. Napakaswerte ko talaga na ikaw ang naging best friend ko. Hindi mo ako sinukuan kahit na nag-iba yung ugali ko. Ikaw pa rin naman ang Mads na nakilala ko eh. Alam kong hindi mo talaga intensyon na mag-away tayo. Pero ang importante, best friends pa rin tayo, di ba? Oo naman. Kaya kung ano man ang nangyaring alitan sa pagitan natin, kalimutan na natin yun. Yung mga bashers mo, huwag mo silang intindihin. As long as wala kang tinatapakang tao, wala kang dapat na ikahiya. Eh ano kung hindi ka magaling sumayaw? Eventually matututunan mo rin yan. Lahat ng magagaling na dancers nagsimula muna sa pagiging hindi magaling. At saka tandaan mo, talo ka kapag nagpadala ka sa mga panlalait at panghuhusga nila sa'yo. Dapat ipakita mo sa kanila na wala kang pakialam basta masaya ka sa ginagawa mo. Papadudot kinabukasan din noon ay na-discharge na ako sa ospital. Nagpagaling lamang ako ng husto at pumasok na muli ako sa school.
Kasama ko noon si mama at pinaliwanag niya sa principal at mga teachers ko kung ano ang nangyari sa akin at pinayagan nila ako mag-take ng panibagong exam at gumawa ng special project para makapasa ko. Wala rin ni isa sa mga nakakaalam na kasali ako sa dance app ang nagbanggit pa ng tungkol sa pambabash sa akin. Isa pa ay gusto ko na rin kalimutan ang pangit na kaganapang yon ng buhay ko. Natuto na rin po ako sa pagkakamali ko at naintindihan ko na rin ang sinasabi sa akin ni Kelly na huwag masyadong mataas ang lipad dahil masakit kapag bumagsak ka. Naging mapagmataas ako at hindi ko naisip na maaring bawiin sa akin ng Diyos ang kasikatang ibinigay niya sa akin. At tulad nga ng pangako namin ni Kelly sa isa't isa, Papa Dudut, ay sabay kaming nakagraduate sa grade 12. Napakasaya ko noon at lagi kong sinasabing ang swerte ko dahil si Kelly ang naging best friend ko. Bibihira lang kasi ang mga taong kaibigan or totoong kaibigan na kagaya ni Kelly. At nagpasalamat nga rin ako sa kanya para sa lahat ng nagawa niya para sa akin. Nangako rin ako sa kanya na makikinig na ako sa mga payo niya sa akin, lalo pa at alam na alam ko na para yon sa ikabubuti ko. Matapos nga ng aming graduation ay nagplano kagad kami kung saang college university namin gustong pumasok, Papa Dudut. Magmerienda ka na rin, Ma. Si Papa po ba? Ay, hayaan mo na ang papa mo. Busy yun sa likod at inaayos ang tricycle niya. May iba tayo. Nakahanap na ba kayo ng university na papasukan nyo sa college? Wala pa nga po, tita eh. Pero naghahanap pa rin po kami. At saka pinag-uusapan pa po namin kung anong course ang kukunin namin. Ano nga bang course ang kukunin nyo? Ako po gusto kong kumuha ng education. Ikaw, Mads, anong gusto mong kurso? Education din po. Alam niyo naman po na ayaw ko magkahiwalay kami ni Kelly. Kaloka, kunin mo yung course na gusto mo. Course lang naman ang maiiba sa atin pero pareho pa rin tayo ng university. HRM sana yung gusto ko Kaso magastos naman yata yun. Di yun ang kunin mo. Huwag mong problemahin ang gastos, anak. Kami ng papa mong bahala doon. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aral ng mabuti para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kayong dalawa ni Kelly. Opo, Ma. Basta Kelly, iha. Ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Umaasa ako na hindi mo siya pababayaan. Makakaasa po kayo, tita. Magtatapos po kami ng pag-aaral para po maging proud kayo sa amin. Nako, ngayon pa lang proud na ako sa inyong dalawa. Ma, promise ko po na pagbubutihan ko po. Babawi. Alang ko naman ay nagre-review para kumuha ng CSE. Bagamat magkaiba ang kurso namin ay palagi kaming magkasama at sabay mag-review. Kailangan kasi naming magsunog ng kilay kung talagang gusto naming makapasa. Kung tutuusin ay wala namang board exam ang mga HRM student na kagaya ko, pero pinili ko pa rin na mag-take ng CSE dahil alam ko magagamit ko rin po yun in the future. Natutuwa naman si Kelly dahil bumalik na ako sa dati na masipag mag-aral. Huminto na rin po ako sa pagsasayaw dahil na-realize ko na hindi talaga para sa akin ang pagsasayaw. Naisip ko rin naman na meron lang akong hidden talent na hindi ko pa nadidiscover. Ika nga nila wala namang age limit sa pag-discover. Sa hindi ka man magaling sa bagay na gusto mo, ay tiyak na merong nakalaang talento para sa'yo. At huwag tayong maging mapanghusga o mapanglait dahil ang masasakit na salitang binibitawan natin ay nag-iiwan na pala ng matinding sugat sa iba. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po kung isa man po ito sa mga mapalad na basahin ngayong araw. More power po sa inyong programa, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mads. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories,
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. ENET. Natitiis ng anak ang mga magulang. Pero hindi natitiis ng magulang ang kanyang mga anak. Kaya nga kahit na malalaki na sila at may sarili ng pamilya, isang tawag lang at nandyan na kaagad ang nanay at tatay nila. Kaso minsan dala ng hindi kontroladong sitwasyon ay nababaliwala ng mga anak ang sakripisyo ng mga magulang nila. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang maging swail sa mga taong pinagkakautangan mo ng buhay? Dear Papa Dudut, kumusta po? Ako po si Esteban o mas kilala sa palayaw na Teban. 30 years old, taga Paranaque po ako at nagtatrabaho bilang electrician. May kinakasama na po ako at isang anak na lalaki. Hindi po talaga ako mahilig makinig ng radyo pero nitong nagka-pandemic ay naging libangan ko na nga po ang mag-tune in sa Barangay Love Stories. Sa kasalukuyan ay magkakasama po kaming nakatira ng nanay Melda ko sa bahay. Aaminin ko po Papa Dudut na malaki ang atraso ko sa sarili kong ina dahil minsan sa buhay ko, hindi po ako naging mabuting anak. Siguro lahat naman tayo ay dumarating sa punto ng buhay natin kung saan ay nagiging rebelde tayo. At wala tayong pakialam kahit na may masaktan tayong ibang tao. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay na walang ginawa kundi ang magtiis at magsakripisyo para sa atin. Sa totoo lang, kundi ako nagbago ngayon ay baka laking pagsisisi ko talaga habang buhay. Kaya nga kahit alam kong marami ang pwedeng mainis sa akin ay naglakas loob pa rin po akong ibahagi ang storya ng buhay ko para kapulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kapuso. Magsisimula po ang lahat noong 23 years old na ako. Nang mga panahon na yon, nasa Maynila na po ako at ilang taon na rin nagtatrabaho sa perya nang lumuwas ang nanay ko. Hindi po ako nakapagtapos sa kolehiyo at nakaisang semestre lamang. Mahirap lang naman po kasi kami sa probinsya at maaga ring inabandona ng tatay ko matapos sumama sa ibang babae. Naku, ang apo ko na to talaga oh. Walang ginawa kundi umiyak. Tahan na apo, nandito na si Lola. Hoy Teban, ano pa bang tinutunganga mo riyan, anak? Wala ka bang trabaho? Wala, Nay. O bakit naman? Binida mo pa nga kagabi na magiging abala ka ngayong araw eh. Akala ko rin po ganun ang mangyayari. Kaso nandun na ako sa perya kanina nang kausapin ako ni Mang Lito. Tapos pinauwi niya ako. Kesyo matumal daw ang kita at kailangan may mga trabador na magpahinga para bawas gastos. Kamalas-malasan, napasama pa ako dun. Tono, sus naman. Pero matagal ka na rin sa perya na yun, di ba? Akala ko pa naman nakuha mo na ang loob ng amo mo. Akala ko rin pero hindi pala. Mas marami pa rin siyang paborito na di hamak na mas maaasahan daw kesa sa akin. Abay, ano naman ang ibig sabihin nun? Masipag ka naman, di ba? Kulang na lang gugulin mo ang 24 oras dun sa peryahan. Tapos sasabihan ka pa ng ganyan? Ang kapal ha? Ganun po siguro talaga kapag dayo ka lang. Kahit kasi ilang taon na ako nagtatrabaho dun, hindi pa rin nagbabago yung tingin at turing nila sa akin. Madalas, yung mga katrabaho ko dun na magkababayan pinagtutulungan ako. O kaya lagi nila akong ine-etsyopwera. Bakit kasi hindi ka nalang maghanap ng ibang trabaho kung ganyan lang din naman ang trato nila sa'yo? Simula nang dumating ako rito sa Maynila, nasa peryahan na ako, Nay. Pakiramdam ko nga, doon na rin ako mamamatay. Ano ba naman yung sinasabi mo? Huwag kang ngang mag-isip ng ganyan. Hindi mo pwedeng gugulin ang buong buhay mo sa lugar na yon dahil may anak ka na. Isipin mo na lang, paano mo bubuhayin ang batang to kung magkano lang naman ang sinisweldo mo? Ay, Nay,
Kailangan niyo po ba talagang ipamukha sa akin na kakarampot lang ang kinikita ko? Hindi naman sa ganun, anak. Ang akin lang, nanghihinayang ako sa potensyal mo. Hindi ba nung bata ka, mahilig kang ang magbubuting-ting? Gusto ko lang na subukan mo pang maghanap ng ibang mapagkakakitaan bukod sa trabaho mo ngayon. Malay mo, mas malayo ang marating mo at mas magandang buhay ang maibigay mo rito sa anak mo. Ewan ko sa inyo, Nay. Kung kami nga ni Kuya, hindi niyo nabigyan ng magandang buhay. Tapos gusto niyo magsikap kami ng gusto para sa mga anak namin ngayon? Ikaw, Teban, ha? Wag na wag mong isusumbat sa akin ang nakaraan dahil alam mo sa sarili mo na ginawa ko nun lahat para mabuhay lang kayo ng kuya mo. Kaso imbes na magpasalamat kayo at tulungan ako, nakuha niyo pa talaga akong suwayin. O hindi ba nga? Walang paalam ka pa nung sumama sa tsuhin mo paluwas dito sa Maynila matapos nating mag-away noon? Ginawa ko lang yun kasi pakiramdam ko hindi ako aasenso sa Samar. Kaso, masahol pa pala ang buhay na dadatnan ko rito sa Maynila. Kaya nga imbes na magkaganyan ka, hala, kumilos ka. Magsikap ka alang-alang sa pamilya mo. Sabi mo wala ka naman pasok, hindi ba? Imbes na magmukmuk ka rito, bakit hindi ka maghanap ng mapagkakakitaan doon sa palengke? Ang dinig ko riyan sa labasan, nangangailangan daw sila ng trabahador. Pakinabangan mo naman yung katawan mo. Oo. Kita mo, pati yung anak mo sang-ayon sa sinasabi ko. Ewan ko sa inyo, Nay. Dami niyong daldal. Kung alam ko lang na sermonan niyo ako pag nandito kayo, sana di na lang ako pumayag na lumuwas kayo. Wala talagang utang na loob tong batang to. Pasalamat ka na lang may nanay kang handang magtiis at magsakripisyo alang-alang sa'yo. Hindi mo ako dapat pinagsasalitaan ng ganyan. Ang totoo niyan, ang kinakasama kong si Grace ang may ideya na paluwasin sa lugar namin ang nanay ko mula sa Samar para may makasama kami rito, lalo na nga at malapit na noong ipanganak ang anak namin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay pareho pa po kasi kaming nangangapa ni Grace sa buhay dahil naging mapuso kami at maaga ko siyang nabuntis. Kaya nga masasabi ko na malaking tulong po talaga ang pagdating ni nanay dahil siya ang umalalay sa amin hanggang sa maisilang na nga namin ang baby namin. Isa sa mga dahilan ko noong araw kung bakit ako umalis sa amin ay upang makapagtrabaho sa malayo at mapalayo din sa nanay ko. Hindi po talaga kasi magkasundo kami noon pa man. Madalas ay kontra siya sa mga gusto kong mangyari na nauuwi lamang sa pagtatalo naming mag-ina. Kaya nga kahit magkanda kuba na siya noon sa pagtatrabaho para mapag-aral kami ni Kuya, binaliwala po namin yon na magkapatid at ginawa pa rin ang mga gusto namin. Maagang nagkaasawa at nagkaanak noon si Kuya at si nanay din ang nag-alaga sa mga apo niya rito. Tapos ngayon, ako naman ang nagka-baby at si nanay pa rin po ang inasahan kong tutulong sa akin. Mabilis po na nagdaan ang ilang mga araw. Dumanas na rin po na hindi ako pinapapasok sa peryahan dahil sa maraming kadahilanan. Pero malakas ang kutob ko na siniraan na ako ng mga kasamahan ko doon para tuluyan ng matanggal sa trabaho namin. Hindi naman po ako tamad, Papa Dudut. Sa katunayan, ako ang kinatutuwaan ng amo ko dahil nga sa maasahan daw ako at masipag. Yun din siguro ang dahilan kung bakit marami ang naiinggit sa akin at ako naman ang tinarget para mawalan ng mapagkakakitaan. At hindi nga ako nagkamali dahil pagkalipas lamang ng ilang linggo ay huling sweldo ko na pala, Papa Dudut. Aray! Buwisit naman. Kung kailan nagdadahan-dahan ako sa kapang mangyayari to, nasugatan patuloy ako. Teban? Ikaw ba yan? Teka nga, bakit kasi nakapatay ang ilaw? Nay naman, bakit nyo binuksan ang ilaw? Nasilaw tuloy ako. Kaya ka nakakabasag ng pinggan dahil may ilaw naman, hindi mo binubuksan. Saka sandali, bakit ngayon ka lang umuwi? Nung oras na, Teban, na madaling araw na. Nay, hinaan nyo lang po ang boses nyo. Dahil baka magising ang mag-ina ko. Sige,
Kayo magpapatayan sa anak namin kapag umiyak yun. Ang bihira. Ako naman talagang nagpapatahan dun sa batang yon dahil sa akin lang yun komportable. Pero teka nga kasi, maupo ka na at nagdudugo yung paa mo. Ayos lang po ako. Hindi naman malalim yung sugat. Tingnan nyo, tumigil na yung pagdudugo. Kailangan pa rin gamutin yan dahil baka ma-impeksyon. Ay, Oo. Akin na yung paa mo. Huhugasan natin. ay. Salamat, Nay. Laki-laki mo na, Teban. Pero parang bata ka pa rin umasta. Ano na lang ang gagawin mo kung wala ako? Nay, hugasan nyo na lang po yung paa ko. Huwag na kayong maraming sinasabi. Napakabastos talaga niyang bibig mo kahit kailan. Aray naman, Nay. Pasalamat ka nga't hindi bibig mo ang pinalo ko. O siya, ayan. Malinis na yung paa mo. Lalagyan na lang natin ng gamot para hindi ma-impeksyon. Nay, ako na po ang maglalagay. Huwag na kayong mag-abala. Pwede na kayong bumalik sa pagtulog. Nawala na kasing antok ko. Kaya hayaan mo na lang ako. Hindi, wag na nga po sabi. Ako na lang maglalagay mamaya. Kahit talaga kailan, ang hirap niyong kausap. Nag-alala lang naman ako para sa'yo. Natural yun sa isang ina. Hindi niyo na po kailangang mag-alala sa akin dahil malaki na ako. Ano ba kasing dahilan bakit ngayon ka lang umuwi? Saka sa itsura mo, mukhang nakainom ka anak ka. May problema ka ba? Ay, wala po, Nay. Nagkayayaan lang kami ng mga tropa ko. Pwede ba, Teban? Huwag ka nang magmaang-maangan dyan. Kilala kita. Kaya kung ako sa'yo, magsabi ka na lang dahil lalo lang kitang hindi titigilan. Kahit talaga kailan, napakakulit niyo. Ang totoo niyan, Nay. Nawalan na po ako ng trabaho. Ano ka mo? Teka, ibig bang sabihin tinanggal ka ng amo mo sa perya? Ba't naman ganun? Bakit biglaan? Hindi ko po alam. Hindi na raw nila kailangan ng serbisyo ko. Dami niyang sinabing dahilan. Sa totoo lang, hindi ko na inintindi yung mga dahilan niya. Umalis na lang ako pagkakuha ko ng huling sweldo ko. Huling sweldo mo na pala pero pinang-inom mo pa. Anong magagawa ko? Malungkot ako eh. Tsaka nagagalit ako. Kailangan ko na mapaglalabasan ng sama ng loob. Kasi pakiramdam ko, para akong basura na basta na lang nila tinapon kasi wala na akong silbi. Sino bang may sabi sa'yo na wala kang silbi? Hindi yun totoo dahil ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo dun sa trabaho mo sa kanila. Sila tong mga walang kwenta dahil hindi nila yun nakita at hinayaan nila na sulsulan sila ng iba. Gusto mo kausapin ko yung amo mo? Hindi ako papayag na tratuhin ka nila ng ganyan. Nay, huwag niyo na pong gawin yun. Mamaya lalo pa nila akong pagtawanan. Sipin pa nila sumbongero ako sa nanay. Sino pa bang aasahan mo na tutulong sa'yo kundi ako lang din naman? Pero baka imbis na makatulong, makadagdag lang kayo at lalo lang nila akong pag-initan. Kaya mabuti niyong gawin, pumirmi na lang kayo rito sa atin. Maghahanap na lang ako ng ibang mapagkakakitaan bukas. Kahit naman siguro paano may mapapasukan pa rin ako. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Subukan mo dun sa bigasan. Baka kailangan nila ng tagabuhat o kaya sa panaderya ni Mang Nestor. Naghahanap sila ng panadero doon. Nay, ano naman pong alam ko sa paggawa ng tinapay? Pwede namang aralin yun. Magmamasa ka lang naman ng harina. Pwede mo yung matutunan basta porsigido ka lang. Sa kabalita ko, mataas ng kaunti ang pasweldo ni Mang Nestor sa mga trabahador niya eh. Hindi ka nalugi. May libreng tinapay ka pa. Hindi natin po problemahin ng pandesal tuwing umaga. Naisip niyo pa talaga yun, Nay? Ibang klase talaga kayo. Abay, syempre. Nanay ako. Lahat gagawin ko para sa mga anak ko. Kaya dapat ganun ka rin. Kung kailangan mong magtiis at magsakripisyo, gawin mo para sa anak ninyo ni Grace. At dahil nga sa sulsol ni nanay ay nag-apply nga ako sa panaderya ni Mang Nestor at kahit wala akong karanasan sa pagiging panadero, kinusender ako pa rin yun papadudot at nangako ako sa kanya na bibilisan kong matuto mula sa iba pa niyang mga tauhan. Hindi nga nagtagal ay nagsimula na ang bagong trabaho ko. Kahit po mahirap papadudot ay wala talaga akong kaideya-ideya ay pinilit kong inaral ang lahat para matuto. Masaya naman ako sa ginagawa ko noon dahil natuto ako ng ibang mga gawain.
Buong akala ko kasi habang buhay na lamang ako magtatrabaho sa may peryahan. Nagtuloy-tuloy pa ang pagkatrabaho ko sa bakery ni Mang Nestor hanggang sa ma-regular na nga ako doon, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin po naging sapat sa amin ang kinikita ko. Lalo lamang akong kahit na nagtatrabaho ako. Sakto lang sa pagkain namin at pambayad sa upa ang sinasahod ko. At may pagkakataon pa na sumasala kami sa pagkain at pambili ng gatas ng anak namin ni Grace, kaya naman nagkakanda-utang ako. Kaya nga imbis na magpursige nawalan pa ako ng ganang magpatuloy sa buhay. At biglang gusto ko na lamang na huminto, Papa Dudut. Tapos sinabayan pa ng pagkakasakit ng anak namin na ikinaospital niya dahilan para mabaon talaga kami sa utang, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, aminado ko na kahit may trabaho ako ay nahihirapan pa rin po akong makaipon. Nagtatabi naman ako kaso hindi talaga sapat sa pangangailangan namin ang kinikita ko lalo na kapag may hindi inaasahang mga gastos. Nang mapansin po yun ni nanay ay nagkusa na siyang bumalik sa pagiging manikurista para kahit papaano ay makadagdag sa panggastos namin sa araw-araw sa mga kikitain niya. Bali nag-home service lamang po siya kasi priority pa rin niya noon ang pag-aalaga niya sa anak namin ni Grace. Hindi pa rin po kasi niya mapagkatiwalaan ang kinakasama ko pagdating sa anak namin kahit na ito po ang nanay. Sa bagay, ultimo ako na tatay, aminado po ako na wala pa rin akong tiwala sa kakayahan ko para asikasuhin at alagaan ang anak ko. Mabuti na lang talaga kasama namin si nanay ng mga panahon na yon. Matapos pong maospital ng anak namin ay si nanay din po nag-asikaso pagdating namin sa bahay. Tinutulungan naman siya ni Grace para kahit paano ay gumaan ang mga gawain. Dahil nga sa nangyari, kinakailangan ko pong magdoble kayod sa pagtatrabaho para masustentuhan ang pangangailangan ng pamilya ko. Lalo na ng anak ko. Kaya lang may mga pagkakataon na naisa sa alang-alang ko ang mga priority ko dahil sa isang bagay. Isa na nga po doon ay yung napapabarkada ako at naging issue kina Nanay at Grace ang madalas kong pakikisama sa kanila tuwing may inuman. Aray! Teka, Ay, ano ba yun? lagi na lang! Teka, Grace, tulungan mo ako. Itayo natin ang ungas na ito. Ay, naku, opo, Nay. O sige, diyan ka sa kabila. O, itayo natin. Tumayo na nga, diyan, Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Ah, ang OA niyo! Anong akala niyo sa akin? Di ko kaya ang sarili ko? Sira ulo ka talagang bata ka? Ah! Aray ko naman, Nay! Bakit niyo ako binatukan? Tinatanong mo pa talaga? Tignan mo nga ang ginawa mo sa amin ni Grace. Tinulak mo kami samantalang inaalalayan ka lang naman naming tumayo. Wala ka talagang respeto sa mga babae. Pwede ba, Nay? Huwag niyo nga akong pangaralan sa harap ni Grace. Ayaw mong napagsasabihan ka, pero kung umasta ka naman para kang bata. Tsaka di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang maglalasing. Napakatigas ng ulo mo. Aray ko! tama na ho. Nay, ano ba? Tama na! Anong tama na? Kulang pa nga yan para matauhan ka. Palagi ka nalang umuuwing lasing. At sa pesteng alak na lang na yan napupunta ang sweldo mo. Sabing tigilan niyo na ako! Ano ba naman, Teba? ko. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo tinulak si Nanay? Nasisiraan ka na talaga ng bait. Ako? Baka yung matandang yan ang nasisiraan ng bait. Sino ba namang matinong nanay ang sasaktan ng anak niya, di ba? Grace, nakita mo naman kung paano niya ako pinag-aampas at pinagpabalo. Ayaw niyong tumigil, kaya yan. Pero ginawa niya lang yun dahil kasalanan mo. Isa ka pa eh. Paano kasalanan ko? Tama naman
si nanay dahil wala ka ng ibang inatupag kundi ang sumama sa mga barkada mo para uminom. Diba naman? Kakarampot na nga lang ang pera kinikita mo tapos ipangiinom mo pa? Paano na lang yung pangangailangan ng anak mo? Baka nakakalimutan mo kagagaling lang natin sa ospital. May utang pa tayo na dapat bayaran. Eh ano pang silbi mo dito? Wala ka namang ginagawa rito sa bahay natin, di ba? Ba't di ka kaya lumabas doon at maghanap din ng trabaho? Nang sa ganun, makatulong ka na. Hindi yung kung umasta ka, akala mo wala na akong ginagawang matino rito. Ang issue rito, yung paglalasing mo, hindi ang kawalan ng hanap buhay ni Grace. At saka maliit pa ang anak ninyo. Kailangan pa niya ang nanay niya. Kung may dapat na kumayod at magbanat ng buto rito, ikaw yon. Bakit kasi hindi mo natigilan yung pagsama-sama sa mga barkada mo? Mukhang wala namang pamilya yung mga yon. Sarili lang ang iniisip. At bakit niyo ako pagbabawalan? Wala kayong karapatan. Dahil buhay ko naman to. Baka nakakalimutan niyo. Ibig sabihin, gagawin ko ang gusto ko. Sasamahan ko ang gusto kong samahan at gagastusin ko ang pera ko dahil ako naman ang nagpakahirap na kitain yun, no? Saka may naiuwi naman ako dito ah. Kaya nga tong dalawa na walang ginawa rito sa bahay kundi tumunga nga maghapon. Ano? Hayop ka! Bawiin mo yung sinabi mo! Kung magpalit kaya tayo ng ginagawa, ikaw ang mag-alaga sa anak mong wisit ka! Puro ka sabi na wala kaming ginagawa samantalang hindi naman ganun kadaling tumao rito? Akala mo ba madaling mag-alaga ng sanggol at sumideline ng trabaho? Ikaw nga napakasarap ng buhay mo! Bahay panaderya ka lang! Pag uwi mo rito may nakahain ng pagkain! Nagsisisi na talaga ako na pinatuloy ko pa kayo rito sa bahay namin. Sana pala hinayaan ko na lang kayo dun sa probinsya para hindi nyo ako namamanduan. Mabuti pa, umalis na lang kayo sa bahay namin. Hindi naman kayo dapat nandito eh. Umalis na lang kayo. Bitawan mo nga ako! Doon kayo sa labas. Sinanay ko ka na ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag kang makialam dito, Grace. Doon ka sa anak natin. Patahanin mo siya, naririndi na ako. Ito mo talaga ituring ang nanay mo? Napakawalang hiya mong bata ka! Ako talaga, Nay. Naaaburido na ako sa bibig nyo eh. Kung hindi lang din naman kayo titigil ka sa sermon, mabuti pa sa labas na lang kayo ng bahay matulog. Aray! Diyan kayo! Dapat! Papasukin mo ako! Napakawalang hiya mo! Diyan kayo sa labas! Total, sanay naman kayo magtiis sa hirap, ba't di nyo tiising matulog dyan sa labas? At pag-isipan nyo mabuti kung gaano kayo nakakarindi sa tenga! Buisit! Papa Dudut, pinagbantahan ko po si Grace na huwag pagbubuksan ng pinto si nanay kahit na ano ang mangyari. Hindi ko na lamang namalayan kung ilang oras siyang nanatili sa labas bago ako nakatulog dahil sa kalasingan. Tapos ay saka na siya pinapasok ni Grace sa loob ng bahay. Kinabukasan ay umasta pa ako na parang walang nangyari, Papa Dudut. Sa katunayan, ako ba itong galit at mainit ang ulo kinabukasan. Hindi po ako iniimik ni nanay pero wala po akong pakialam. Sa isip ko ng panahon na yon, ako ang nasa katuwiran. Doon po nanumbalik yung pagkainis ko sa nanay ko simula pagkabata namin. Para kasi sa amin ni Kuya, hindi niya ginawa ang lahat noong araw para sana hindi miserable ang buhay namin sa ngayon. Oo, pinag-aral nga niya kami pero palagi rin niya kami noong sinusumbatan. Naisip ko tuloy na ayaw niya siguro kaming maging anak kaya napipilitan lamang siya sa mga ginagawa niya. Hanggang sa naging away-bati na lang din po ang sistema ng relasyon naming mag-ina, Papa Dudut. Sa katunayan ay hindi po yun ang una tuling beses na nagkainitan kami at nagpang-abot ni nanay, Papa Dudut. At bukod sa pagkapatulog ko sa kanya sa labas ay marami pa po akong hindi magagandang bagay na ginawa sa kanya dahil lang sa kagustuhan ko. Kagustuhan ko na siya na mismo ang umalis sa bahay namin. Alam kong marami ang magagalit sa akin at magsasabi na wala akong utang na loob. Tanggap ko naman na deserve ko ang masasakit na salita ng ating mga kabarangay dahil sa pagiging suwail kong anak. Ang sarap talaga nitong adobong baboy. Grabe! Ngayon na lang ulit ako nakakain nito. Teban, mahal.
Maghinay-hinay ka naman, baka mabulunan ka. Hindi ka ba nakikinig? Ngayon na lang ulit ako nakakain ito. Pati ba naman kung paano ako kumain, pagbabawalan mo pa? Hay, hindi naman kita pinagbabawalan. Saka wag mo ngang laging minamasama ang sinasabi ko. Bakit kasi di ka na lang kumain dyan? Ang dami mo pang sinasabi. Kaso, Kaso ano? mauubos mo na yung ulam. Tiran mo naman si Nanay, Teban. Hindi pa siya kumakain eh. Nagmamanicure pa siya sa labas. Oh, ano naman pakialam ko sa matandang yun? Bakit ko ba siya kailangan tirhan ng ulam? Eh ako naman ang bumili nito. Ganyan ka na ba talaga kasamang anak? Kaya mong tiisin ang nanay mo? Ako ba talagang masamang anak, Grace? Naririnig mo ba yung sarili mo? Alam mo ikaw, nakakabwisit ka na eh! Teban, ano ba? Hindi mo ko! Hindi mo makahinga! Walang hiya ang bata ka! Bitawan mo si Grace! Aray ko! Ano ba? Kanyang ka na ba talaga ka, demonyo? Nanay ng anak mo, sinasaktan mo? Naluto na yata ng alak yung utak mo eh! Napakamadaldal kasi ng babaeng yan! Nagmana yata sa inyo! Pinagsasabihan ko lang naman siya na maghinay-hinay sa pagkain at tiran kayo ng ulam, Nay. Alam ko po na hindi pa kayo nag-aalmusal eh. Ba't nga kasi kailangan tira ng matanda na yan? Ako naman ang bumili nito, di ba? Kung gusto niyang makakain ng masarap, edi magtrabaho siya. Napakawalang hiya mo talaga! Palagay mo sa akin, walang ginagawa sa pamamahay na to. Para sa kaalaman mo, simula nang dumating ako rito, hindi na ako magkanda-ugaga sa kakaintindi sa inyo ng anak mo. Mabuti na nga lang nandyan si Grace. Naturingang ikaw ang anak ko, pero ikaw din ang irresponsable sa inyong dalawa. Wag na wag mo akong ikukumpara sa babaeng yan, Nay. O bakit? Nasasaktan ka kasi tama naman ako. Puro ka galit, puro ka inis sa aming dalawa. Samantalang kung magbibilangan tayo ng mga ginagawa, mas marami at mas nakakapagod yung ginagawa namin. Kung matino ka lang sana at responsableng tatay sa anak mo, sana hindi tayo nagkakagulo ng ganito. Tapos pati yung ulam, malaking issue sa'yo. Alas sige, abusin mo. Kaya kong bumili ng makakain ko. Kung ganun pala, ibig sabihin, kaya mo na rin ang sarili mo. Eh di umalis ka na ngayon din sa bahay namin. Hindi ka na namin kailangan dito. Ano ba? Bitawan mo ako yan! Huwag kang makialam dito. Namumuro na sa akin ang matandang to. Kahit nanay ko pa siya, may hangganan din ang pagiging nanay niya sa akin. Halika kayo. Uy! Diyos ko, Teban! Nagdudugo ang ulo ng nanay mo! Papadudot, hindi ko po sinadya na itulak si Nanay dahilan para mabagok ang ulo niya. Nang mga panahon na yon ay aminado ako na napangibabawan ako ng galit, pagkainis at bugso ng damdamin at nakalimutan ko na nanay ko pala ang pinagbabalingan ko ng init ng ulo. Kaya nga laking pagsisisi ko nang makita kong duguan siya at kaagad na kinain ako ng takot sa katawan na baka mawala sa akin ang nanay ko. Sa tulong ni Grace at ng ilang kapitbahay ay naisugod pa namin sa pinakamalapit na paggamutan si Nanay Papadudut. Malalim po ang sugat niya sa ulo dahil sa kanto siya ng mesa tumama bago nabagok sa sahig. Pagdating namin sa ospital ay kaagad ding tinahi ang sugat ni Nanay pero hindi po siya kaagad nakalabas dahil ang sabi ng doktor ay kailangan muna siyang obserbahan sa takot na baka meron pa siyang ibang injury. Nginig na nginig po ako ang buong pagkatao ko ng panahon na yon, Papadudut, at halos magmanik luhod ako sa lahat ng santo na sana'y iligtas nila si Nanay. Doon ko na rin po na-realize sa mga ginawa ko at kung paano ako naging masamang anak sa nanay ko na walang ibang ginawa kundi ang tiisin ang masamang pag-uugali ko. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Hindi nagtagal ay nakalabas na po kami sa ospital, Papadudut, at mabuti na lang dahil wala namang ibang injury pa sa ulo ang nanay ko.
Pero niresetahan po siya ng gamot ng doktor at sinabihan na kailangan po muna niyang magpahinga ng ilang araw. Hindi po ako kinakausap ng nanay ko, Papa Dudut. Kahit na nakauwi na kami sa bahay ay ramdam ko naman na galit pa rin siya sa akin dahil sa ginawa ko sa kanya. Dahil nga po sa nangyari ay nagkapatong-patong na naman ang mga gastusin namin sa bahay. Hindi na kami makaahon kasi kapag nakakabayad kami ng utang ay may biglaan namang nangyayari dahilan para umutang po ulit kami. Nang mga panahon na yon, pakiramdam ko ay pinaparusahan ako ng Diyos dahil sa pagiging masamang anak ko. Sino ba naman kasi ang hindi maninindig ang balahibo? Kamuntikan ko nang mapatay ang sarili kong ina. Kaya nga walang gabi simula noon na hindi ako umiiyak at nagsisisi sa nagawa ko. Teban? Oh, Grace. Gabi na. Ba't lumabas ka pa ng bahay? Hindi kasi ako makatulog tapos wala ka pa sa pwesto mo sa higaan natin. Akala ko nag-CR ka lang pero hindi ka na bumalik. Nag-alala ako kaya bumangon na lang ako para hanapin ka. Tulog naman ang anak natin kaya iniwan ko muna. Mabuti naman at maimbing ang tulog niya. Ba't ka ba kasi nandito? May ginagawa ka ba? Wala naman. Hindi lang ako makatulog kaya naisip ko na lumabas na lang muna para magpahangin. Alam ko kahit hindi mo sabihin. Malungkot ka pa rin at sinisisi mo pa rin ang sarili mo dahil sa nangyari kay nanay. Ako naman kasi talaga ang may kasalanan Takot na takot ako noon, Grace. Pareho dun sa takot ng ma-hospital yung anak natin. Akala ko kaya ko nang tiisin ng nanay ko pero hindi pa rin pala. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang patawarin ang sarili ko dahil sa nangyari. Ay, hindi nga tama ang ginawa mong yun. At kahit na saang anggulo tingnan, kasalanan sa mata ng Diyos na bastusin at hindi respetuhin ang magulang natin. Pero alam ko rin naman na hindi mo yun sinasadya. Nabigla ka lang at may pinagdadaanan ka noong mga panahon na yun. Pero kahit na, hindi ko pa rin dapat hinayaan ang sarili ko na magpadala sa galit. Pati ikaw, Grace. Nasaktan ko. Hindi ka man lang ba nagagalit sa akin? Aaminin ko. Nagalit ako sa'yo kasi parang hindi na kita kilala. Pero ewan ko ba, Teban? Dahil mas nanaig pa rin ang pagmamahal ko sa'yo lalo nung nakita ko kung paano ka natakot para sa kaligtasan ng nanay mo. Ay. Kaya lang, magiging tapat ako sa'yo. May mga pagkakataon pa rin na di ko mapigilang matakot kasi baka anumang sandali masaktan mo uli kami. Patawarin mo ako, Grace. Hindi ko sinasadya ang lahat. Alam ko naging masama ako sa inyo ni nanay. Pero maniwala ka. Mahal na mahal ko kayo. Alam ko naman yun. Nakikita ko naman ang pagsisikap mo at pagiging matiisin alang-alang sa pamilya natin. Hindi ka perpekto. Lahat naman tayo hindi perpekto, di ba? Pero nasa atin pa rin ang desisyon para maitama ang mga maling nagawa natin. Kung talagang nagsisisi ka na, patunayan mo yun, Teban. Naiintindihan ko, Grace. At pinapangako ko. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa inyo. Iiwasan ko na yung mga bisyo ko at mas magsisipag pa ako sa trabaho. Tsaka hindi na rin ako magiging reklamador. Palagi ko na rin uunahin ang kapakanan nyo ng anak natin. At higit sa lahat, igagalang ko na kayo ni nanay at hindi ko na siya sasaktan. Aasahan namin yan, ha? Kasi importante ka rin sa amin ni nanay. Alam mo yan. Maraming salamat, Grace. Palagay mo ba, mapapatawad pa ako ni nanay? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako kinakausap Natatakot ako na baka isumpa na niya ako at itakwil bilang anak niya.
At bakit ko naman gagawin yon? Ano bang palagay mo sa akin? Walang konsensyang magulang. Nay! Nanay! Oh, Patawarin niyo po ako, Nay! Hindi ko po sinasadya ang lahat. tignan mo tong batang to. Tahan na, anak. Hindi naman galit sa'yo ang nanay. Nagtatampo lang. Pero madali namang mawala yon. Saka naniniwala naman ako na kung may pagpipilian ka lang, hindi mo gagawin ang bagay na yon. Pero nakaraan na yon. Pwede ka namang bumawi at pwede mo namang itama ang mga pagkakamali mo. Ang importante, natututo tayo sa mga kasalanan natin. Yan nga rin po ang sinabi ko sa kanya, Nay. Palagi naman tayong may pagkakataon para bumawi at mas maging mabuting bersyon ng ating sarili. Naniniwala ako na magagawa mo yon, Teban. Para sa anak mo at para sa sarili mo. Papa Dudut, walang paglagyan ang saya na nararamdaman ko ng panahon na yon dahil nga sabay akong pinatawad ng dalawang babaeng mahalaga sa buhay ko. Kahit naman sinong nagkasala na pinagkalooban ng pagkakataon na makabawi at maituwid ang lahat ng nagawa niyang pagkakamali ay magpapasalamat ng walang hanggan. Kaya nga pagkatapos ng gabing yon ay sinimulan ko ng tuparin ang mga salitang pinangako ko sa pamilya ko. Nagsikap po ako, Papa Dudut, at mas dinagdagan pa ang pagtitiis sa buhay. Oo, hindi man kaagad dumating yung tamang panahon para matupad ang mga pangarap natin, pero hindi po ibig sabihin na huli na ang lahat. Kailangan lang nating maging handa at bukas ang puso sa mga opportunity. Hindi nagtagal ay nagkaroon po ng programa ang barangay namin tungkol sa libreng pag-aaral ng iba't ibang skilled courses. At isa po ako sa naging interesado na kumuha ng short-term course na may kinalaman sa electrical installation and maintenance. Nagtrabaho pa rin naman po ako ng panahon na yon habang nag-aaral. At bukod doon ay tumutulong din sa amin si nanay, kaya nga hindi kahit na mahirap ay naging magaan pa rin ang pagdadala namin sa buhay. Pagkalipas po ng ilang buwan ay natapos ko na rin po ang kursong kinuha ko at mas maraming pintuan ng mga oportunidad na nagbukas para sa akin. Doon na po ako nag-resign sa panaderya ni Mang Nestor at nagtrabaho naman bilang isang electrician. Nay, dahan-dahan lang. Huwag niyo munang bubuksan ang mata niyo kasi bibilang pa ako ng 3. Mahal, okay na ba ang lahat? Oo, kanina pa. Ano ba kasi yon? Kayo talagang dalawa, puro kayo kalokohan eh. May pa-surprise pa kayong nalalaman. Chill lang kasi kayo, Nay. Basta sigurado matutuwa po kayo sa inanda namin ni Grace. Oo nga po, Nay. Ano, Nay? Handa na ba kayo? Alisin ko na po ang kamay ko. 1, 2, 3. Buksan niyo na po ang mata niyo. Surprise! Wow! Ang ganda naman ng cake at may palobo pa. Sandali. Pangalan ko to ah. Akin itong cake? Siyempre, para talaga sa inyo yan, Nay. Kasi hindi natin na-celebrate yung birthday niyo nung nakaraang araw. May pasok kasi ako noon at nagpunta naman kayo kina Tito. Kaya sabi ko kay Grace, ngayon na lang natin gawin para may time pa kami makapaghanda. Nagustuhan niyo po ba? Happy birthday po, Nanay! Happy birthday po, Nay. Happy birthday din po sabi ng apo nyo. Kaawaan kayo ng Diyos. Anak, maraming salamat ha. Sa totoo lang, first time kong magkaroon ng cake at lobo sa birthday ko eh. Pero, baka naman napagastos pa kayo ha? Huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi naman mahal ang nagastos namin dito. Saka nung nakaraang buwan pa po talaga pinag-iipunan ni Teba ng sorpresa niya sa inyo, Nay. Uy, di mo na dapat sinabi pa yun. Totoo ba yun, anak? Opo, Nay. Gusto ko po kasing bumawi sa mga nakaraang birthday nyo na
Wala man lang akong ginawa. Pasensya na kayo, Nay. Kung sarili ko lang ang mahalaga sa akin ng mga panahon na yon. Kinalimutan ko kayo. Binaliwala ko ang lahat ng pagtitiis niyo sa amin ni Kuya. Ngayon na magulang na rin ako, marami po akong bagay na na-realize. At ayoko rin dumating yung panahon na mamana ng anak ko ang pagiging swail ko. Kaya nga ngayon pa lang, kusa ko na pong pinuputol ang sungay ko. Naniniwala naman ako na magagawa mong magbago tungo sa ikabubuti mo, anak. Tingnan mo, ang layo na ng narating mo. Sabi ko naman kasi sa iyo, may potensyal ka. Ikaw lang tong walang bilib sa sarili mo nun eh. Aminado po talaga ako na may hina ang loob ko. Pero kung wala siguro kayo sa tabi ko, baka hindi rin ako maglalakas loob na umakbang papalayo sa mga bagay na kinasanayan ko na. Oo nga pala, salamat din Grace. Dahil binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para magpakatatay sa anak natin. Oo, marami pa akong dapat matutunan. Pero alam ko, palagi kang nasa tabi ko para samahan ako. Mahal na mahal kita. Kayo ng anak natin. Mahal na mahal ka rin namin, Teban. Tandaan mo palagi na nandito lang kami nila nanay para suportahan ka sa lahat ng mga bagay na gusto mo dahil pamilya tayo. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. Salamat kasi patuloy niyo akong binibigyan ng dahilan at inspirasyon para magpatuloy at maging matiisin. O siya, baka magkaiyakan pa tayo rito. Pwede bang simulan na nating kumain? Kasi nasasabik na talaga akong tikman yung cake na binili mo, anak. Saka tignan mo yung apo ko, mukhang gusto na rin tumikim. Oo naman po, pwede na tayong kumain. Pero sandali, kukunan ko muna kayo ng picture para may souvenir tayo. O Nay, post muna kayo dyan sa cake nyo. Nako, mga kabataan talaga. Kakain na lang, magpipicture pa. Papa Dudut, wala pong pagsidla ng saya sa puso ko ng panahon na yon. At habang buhay kong babaunin sa memorya ko ang masaya naming alaala kasama ang pinakamamahal kong pamilya. Marami pong bagay ang pinarealize sa akin ng mga pangyayaring yon sa buhay ko. Una na po doon ay ang paggalang at pagrespeto natin sa ating mga magulang. Mahalaga po yun dahil iisa lamang ang nanay at tatay natin sa mundong ito. Ikalawa ay ang pagiging matiisin sa lahat ng aspeto. Pero partikular na po sa buhay na ito. Hindi pare-pareho ang landas na tinatahak ng bawat isa sa atin. Merong dumadaan sa tuwid na kalsada at meron namang sa malubak. Pero sa huli, pare-pareho pa rin naman po tayong nakakarating sa ating destinasyon. At malaki po talaga ang utang na loob ko sa Nanay Melda ko dahil kung di siya naging matiisin sa mga ugali namin, malamang napariwara na ang mga buhay namin. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat po. Sakaling mapili po ninyong itampok sa Barangay Love Stories ang kwento ng pamilya namin. Sana'y marami pa sa ating mga kabarangay ang nakarelate at na-inspire. More power po sa inyong programa, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Teban. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.